Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa mga pagkakataon ito, sa mga sandaling ito, sa ating gabay kaigay, ating bigyang buhay ang isang salaysay hinggil sa isang ama. Isang amang may mga anak na kailangang palakihin, kailangang mag-aaral, makapag-aral, makapagtapos, mabubuhay ng maayos. Hindi man sila magiging mayaman ayon sa amang ito. Marami siyang sinubukang hanap buhay. Pinasok niya ang maabot ng kanyang kakayahan at maabot ng kanyang talino. Pabagsak pa rin siya. Kaya naisipan niya ang huling baraha. Ang magiging patnugot, ang magiging tagapamahala ng isang maliit na pahalikan. Nang ito ay kanyang sinabi sa kanyang magkaibigan, sa kanyang makakilala, magiging sa kanyang makamag-anak. Ito ang nagiging tanong, saan siya kukuha ng malaking halaga upang magiging puhunan? Sino ang kanyang magiging taga-suporta kung sakasakali ituloy niya tumanggap siya ng mga paglalait, mga pagmamata sa kanyang mga balat. Ngunit sa halip na re-rest back siya, sa halip na salungatin niya ang mga hamon sa kanya, tinanggap niya ito. Pinapasalamatan niya ang lahat na nangungutya sa kanya, ang lahat na nagtutulog siya sa kanya. Sa pamamagitan ng tiis, sipag, tiyaga, at determinasyong pagkamit niya ang kanyang minimithi, tinuloy niya ang kanyang balak. Kasama nito ang taimtim na panalangin, ang taimtim, ang buo at matibay na pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Dala niya ang mga katagang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At sa madaling salita, hindi man siya yumaman, hindi man siya lubusang nakilala sa kanyang ginagalawang lipunan. Naitaguyod niya ang kanyang ambisyon. Naitaguyod niya. Napalaki niya, nagtagumpay siya sa buhay, nagtapos ang kanyang mga anak. Mga kagabay, marami sa atin, marami sa mga ama ang ganito na hindi natin nalalaman. Ngunit kung tayo ay magsasaliksik, marami tayong makikitang mga inspirasyon, mga amang hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Sa halip na yung mga kabiguan ay magbigay ng kawalang pag-asa sa kanila, ginagawa nilang magiging haddan ng kanilang tagumpay sa buhay. Pag-isipan natin, pag-aralan natin ang mga bagay na ito. Huwag tayong basta-basta susuko. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. A winner never quits. A quitter never wins. Ito ang kasabihan. Ang mga nagwawagi, hindi umaayaw. Ang mga umaayaw, hindi nagwawagi. Marami tayong nakikita mga sobrang paghihirap, sobrang pagtitiis. Isa na dyan si Bill Gates,
si Henry, si Rockefeller, si Ford, napakarami nila. Magiging si Thomas Alva Edison, anang ginawa niya ang atomic bomb. Marami ang nagdi-discourage sa kanya. At kung tayo ay susuko sa mga hamon ng buhay, tiyak, hindi tayo magwawagi, hindi. Kailangan natin, balikan natin ang mga kasaysayan ng mga dakilang tao sa mundo. Huwag nating tularan itong mga mayayaman ngayon sa ating lipunan, itong mga kilala ngayon sa ating lipunan, na wala nang ginagawa kundi ang manluloko. Ginagamit ang mga mahihirap upang yumaman. Minsan ginagamit pa ang Diyos, ginagamit pa ang simbahan. Nakakalungkot na marami ngayon ang yumayaman. At higit na marami ngayon ang yumayaman ng dahil hindi sa determinasyon, hindi dahil sa yaman sa magandang paraan, kundi sa pamagitan ng pagnanakaw, panluloko at pang-aapi. Matagal na tayong nagtiis. Panahon na, mga kagabay, upang tayo ay magising. May panahon pa, may pagkakataon pa ng pagbabago. Tularan natin ang mga katulad nila Henry Ford, Bill Gates, Rockefeller. Huwag nating tularan ang nakikita nating mga mayayaman na ating kinaiinggitan. Sabihin natin, bakit ako pa ang naghihirap? Bakit yung magnanakaw na yan, siya pa ang yung mayaman? Mayaman ka man, nakahiga ka man sa ginto, ngunit nakakumot ka ng kasalanan. Kung mahal mo ang iyong kaluluwa, kung naniniwala ka sa Diyos, magpakabuti tayo. At susundin natin ang kautusan, mahalin ang kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili. Kung nais natin ang yumaman, na naisin din natin, nakasabay natin yayaman ang ating kapwa. Kung nais natin hindi tayo magutom, magbigay tayo, tulungan natin ang ating kapwa upang hindi magutom. Dapat ito ang magiging batas ng buhay. Ngunit nagiging baligtad sa ngayon ang mundo. Harinawa ang pagbabago dumating sa ating buhay. Harinawa ang kautusan ng Diyos na mahalin siya una tigit sa lahat at mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili ay siyang magiging batas ng ating lipunan. Nakakapanghinayang, napakayaman ng ating bansa. Nasa atin ang lahat ng natural resources. Ngunit ano ang nangyayari? Ayaw natin kung ilang porsyento lamang ang nag-i-enjoy sa ginagawa ng Diyos. Sa mga bunga, sa mga prutas na ginawa ng Diyos na nag-i-enjoy, naghati-hati. Hindi natin alam kung ilang porsyento lamang. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, ang sana, muli, tulad ng mga nakaranang henerasyon, magbalik ang pagbibigayan, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa sarili, na pa may pagmamahal sa kapwa, hindi pagmamahal sa sarili naman. Mamumuhay tayo na matulungin, mapagbigay, at mabuting anak ng Diyos.